Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pagunita sa mahal na Birheng Maria ng Rosario. Ang buong buwan ng Oktubre ay para po sa mahal na ina ng Santo Rosario. Pero itinakda po itong ika-7 ng Oktubre para sa kanyang kapistahan. Nag-rosaryo ka na ba? Pinagkalaw po sa atin ng rosaryo at ito ay isang napaka-epektibong sandata upang mapagtagumpayan ang mga tukso, upang matanggap ang pagpapala ng Diyos. Sa mga pagkakataong nakalimot tayong magdasal, sa mga pagkakataong hindi tayo tumulong sa mga nangangailangan, magbalik tayo kay Kristo. Nandiriyan ang ating mahal na ina, nagdarasal para sa atin. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang ang inangad ko'y papuri ng tao? Hindi.
Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang salig ay totoo't matapat. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng puon natin, lagi nating gunitain. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Pag nagkataon naman, dumaraan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulungan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon
Sa palagay mo, ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon naman ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka. Gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ika-7 ng Oktubre, ngayon po ay Lunes, ika-27 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig. Good morning po. Nagrosaryo ka na ba? The family that prays together stays together. At ngayon pong buwan ng Oktubre, ang panyaya po sa atin, magdasal tayo ng rosaryo. At kung pwede, as a family, magdasal po kayo ng rosaryo. Tatay, ayain mo yung asawa mo, ayain mo yung mga anak mo, magrosaryo kayo. Alam ko pong mahirap ayain yung mga bata, o kaya baka malalaki na, college na, nagtatrabaho na, pero baka pwede kapag umuwi, Sabado o kaya Sunday, baka pwede magrosaryo. Wala kang panghihinayangan. At talaga namang kitang-kita mo agad-agad yung epekto ng pagrorosaryo. Mapapansin mo, after praying the rosary as a family, may kwentuhan, may tawanan, may kapayapaan, may pagmamahalan agad-agad. May biyayang tinatanggap yung family. Kaya wag ka manghinayang. Kasi napakalaki. At kung hindi pa kayo nagdadasal as a family, nako, you're missing out so much. Magdasal ka bilang pamilya. Tatay, pakiaya po yung family mo. Usually, tatay po yung nag-aaya dito eh. Pray the rosary. Makikita mo yung pagpapala, yung milagro. Makikita mo yung biyaya na tinatanggap ng mga tao, lalo na ng pamilya na nagdadasal ng rosaryo. Ang rosaryo po ay pagninilay sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po ay sinasamahan ni Maria. Sabi nga ni St. John Paul II, ang rosaryo ay katulad ng pagsusuot ng salamin. Ibig sabihin, you can see Jesus directly. Pwede ka naman talagang magdasal sa Diyos diretso. Pwede kang magninay sa buhay ni Jesus diretso. Pero we prefer to pray the rosary habang tayo nagninilay sa buhay ni Kristo. Ibig sabihin, sinusuot natin yung salamin. At yung salamin na yun ay ang mga mata ni Maria. Kasi iba po ang mata ng nanay. Yung ibang tao may tingin sa'yo. At baka pangit ang tingin sa'yo ng ibang tao. Pero yung nanay mo, ang lagi niyang nakikita, ikaw ay anak niya, ikaw ay minamahal niya. Hindi ka kinukonsinti ni nanay. Pero kung magkamali ka man, ang nakikita ng nanay, magbabago ka pa, babait ka pa. Pwedeng-pwede pang humingi ng tawad. May pag-asa pa. Bubuti pa ang lahat. Ganon yung tingin ng nanay, iba. Kaya po kapag nagnilay ka sa misteryo ng tuwa, ng liwanag, ng hapis, ng luwalhati, titingin tayo kay Jesus eh. Pero mga kapanalig, mababago. Ang laki ng mababago kapag tumitig tayo kay Jesus gamit ang mga mata ni Maria. And that is what happens when we pray the rosary. Kaya mas kitang-kita natin si Jesus. Hindi lang natin nakitang naglihi si Mary. Bagkus nakita natin yung reaksyon ni Mary, yung tuwa ni Mary, at nararamdaman din natin yun sa mga misteryo ng tuwa. Hindi lang natin nakikita ang krus, ang mga sugat. Bagkus nakikita natin, ano bang nararamdaman ng nanay kapag nakikita niyang nasusugatan yung kanyang anak. Yun po yung nararamdaman natin sa pagdarasal ng misteryo ng hapis. Na iiba. Mas lumalalim po. At totoo po,
ako, ikaw, mas nakakapagnilay po tayo. Sa buhay, kamatayan, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo when we pray the Rosary. Marami pong mga giyera natanggal, nagkaayos-ayos dahil sa pagdarasal ng Rosaryo. Maraming may sakit ang gumaling. Maraming mga milagro ang naganap sa pagdarasal ng Rosaryo. At ang mahal na ina naman, di po ba? Nagpakita po siya sa Fatima, sa Lourdes. At ganun lagi yung mensahe niya. Pray the Rosary. Kailangan nyo magdasal ng Rosaryo. Ang Rosaryo ay nagbubukas ng ating puso upang lalo nating makita si Jesus. At kapanalig, di po ba? Pag may problema ka, kapag natatakot ka, kapag nababalisa ka, kapag di mo malaman kung anong gagawin, kunin mo kagad yung Rosaryo mo. Hawakan mo lang, pisil-pisilin mo lang. Yung iba yung may physical kang hinahawakan. Kaya napaka-effective ng Rosary. Hindi lamang to vocal, hindi ka lamang nagme-meditate. Merong touch Hawakan mo yung Rosaryo mo, pisilin mo yung mga butil ng Rosaryo. At unti-unti makapagdadasal ka. May mga araw po kasi, kahit gusto natin, hindi natin alam kung paano magdasal. Hindi natin alam kung anong sasabihin. Hindi natin alam kung anong gagawin. Kunin mo yung Rosaryo mo. At malalaman mo kung paano magdasal. Kasi merong paraan yung pagro-Rosaryo. Sundan mo lang yun. Kung nalilito ka, meron namang Rosary Guide. Sundan mo lang yun. At sa umpisa, baka wala kang maramdaman, hindi mo maintindihan ang ginagawa mo, paulit-ulit yung pagdarasal. Pero habang nagninilay ka sa buhay ng Panginoong Jesucristo, makikita mo, andun ka na Talagang nakapagdadasal ka na ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, nakapagdadasal ka na. Kapanalig, pray the Rosary. Sa jeep, sa LRT, sa bangka, habang naglalakad, mag-Rosaryo ka lang. Meron kagang exam, meron kang presentation sa trabaho, meron kang mga imimit na kliyente, meron kang mahalagang gagawin, kinakabahan ka, natatakot ka, pray the Rosary. Ang laki ng naitutulong sa ating pagdarasal, sa ating pong pagdarasal ng banal na Rosaryo. Ang laki ng inilalalim ng ating pananampalataya sa pagdarasal ng Rosaryo. Kapanalig, pray the Rosary. Dito po sa ating Ebanghelyo, pinakita po na ang pagdarasal ay mayroong bunga. Ang tao na tunay na nagdarasal ay hindi lamang po siya nandoon sa simbahan, lumuhod at nagsalita, nagdasal, hindi lamang. Ang tunay na nagdarasal, pagkatapos niya magsimba, pagkatapos niya mag-rosaryo, tutulong siya. Magkakawang gawa siya. Kasi nga may nagtanong, ano po ang pinakamahalagang utos? Tinanong ni Jesus yung eskriba, at yung eskriba rin ang sumagot doon sa kanyang tanong. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, isip, lakas, kaluluwa. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Maglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa kapwa. Magdasal ka, oo, pero hindi pwedeng matatapos lamang sa salita ang iyong pagdarasal. Pakita mo sa paggawa ang iyong pagdarasal. At doon mo lang masasabi tunay kang nagdasal. Kasi ikaw na pinagpala ay nagiging pagpapala, nagiging liwanag ka ng Diyos sa mga nangangailangan. Kapanalig, naranasan mo na bang tumulong? Dito po kasi nagtanong, sino ba yung tutulungan ko? Sino ba yung kapwa ko? Sabi ni Jesus, lahat. Kahit Samaritano. Tapos Hudyo. Magkaaway. Kung nangangailangan, tulungan mo. Naranasan mo na bang tumulong?
Naranasan mo naman tumulong sa isang tao na hindi mo kakilala. Kapanalig, napakasarap. Ako po'y mapalad kasi sa aming parokya, binibigyan po kami, kasama yung mga parokyano ko, ng pagkakataong mag-apostolate. Every Thursday po yung apostolate day natin. Pagkatapos ng misa, ang gagawin po namin, may mga kasama ako, dadalaw kami sa mga may sakit. At ang sarap, kapanalig. Kasi nakikita namin yung mga may sakit, first time kong makita sila, hindi ko naman sila talaga kilala. Pero first time ko silang madalaw. Sa umpisa, hirap na hirap yung mukha, talagang may sakit, naghihingalo pa nga iba. Pero ewan ko po ba, pagkatapos namin ipagdasal, papahira ng langis, ikukumpisal, tapos kung kaya ay bibigyan ng katawan ni Kristo, tapos makikita mo talaga, may pagbabago doon sa may sakit. Nagliliwanag yung kanyang mukha. At nasasabi namin sa sarili, buti na lang dinalaw namin. Ginamit kami ng Diyos para magbigay ng liwanag doon sa may sakit, para magbigay ng kagalingan, para magbigay ng lakas. Masarap kapag pinagpapala tayo. Pero alam mo, kapanalig, yung talagang mas masarap ay kapag tayo na pinagpapala ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Iyon ang nangyayari kapag tumutulong tayo. Nagiging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Pagkatapos pong dumalaw sa may sakit, pupunta naman po kami sa mga nakakulong. May dalang konting pagkain, magmimisa sa kulungan. Ang sarap din po, kapanalig. Hindi po ito madali. Pero napakasarap. Yung bang nakakapagbigay ng pag-asa doon sa mga nakakulong. Kasi nakikita ko yung mukha nila, umi-amen sila. Sarap magmisa sa kulungan, kapanalig eh. Kasi ito yung mga taong talagang gustong-gusto nilang tumanggap ng salita ng Diyos. Gustong-gusto nilang tumanggap ng pag-asa mula sa Panginoon. Kaya ang sarap magmisa sa kulungan. Lalo na kapag ginagamit nga po tayo ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang pagpapala. Mupunta rin po kami sa ang tawag po ay Hospicio de San Juan de Dios. Ito po yung mga may kapansanan sa pag-iisip. And may kapansanan nga po sa isip. Ano po? Hindi ko po alam kung naintindihan nila yung misa. Pero kumakanta po yan, yung iba, ngingiti-ngiti lang. May kapansanan sa isip eh. Pero yung bang alam mong, kahit may kapansanan, hindi ka sigurado kung naintindihan ka o hindi. Pero nakapagsimba sila. Yung mga ilan po akong kasama mga parokyan din, tapos magbibigay ng konting pagkain, bigas. Sarap ng pakiramdam, kapanalig. Kanina po may humingi sa amin ng tulong. Mga ano naman po, batang ayaw alagaan ng kanilang mga magulang. Kaya po inampon. Nazareth Homes naman to. Andun yung mga bata. Ano po yun, yung mga parokyano ko po, na-touch doon sa mga bata. Wala namang ginawa yung mga bata, nandun lang, nagsimba lang. Pero alam nila, ito yung mga batang ayaw alagaan ng magulang. Ayaw pakainin, ayaw pag-aralin, hindi kaya. Kaya iniwan na lamang kung saan-saan, buti na lang nakuha. Nagbigay ng konti, kinausap, nagbigay yung mga parokyano, pero sila daw yung tumanggap. Naglingkod, nagbigay, pero yung naglingkod ang tumanggap. Ganun ang nangyayari, kapanalig eh. Kaya ang sarap tumulong eh. Ang sarap maglingkod. O mapapagod ka, may bibigay ka. O mawawalan ka, may bibigay ka eh. Gagastos ka, may ibibigay ka. Ito pong Samaritano, gumastos ng malaki. Nagbigay siya ng oras at panahon. Pero katulad ng sinumang tumutulong, ikaw, alam mo yan, kapanalig, nagbigay tayo. Pero sa bandang huli, wala namang nawala. Bagos tayo pa nga ang tumanggap. Tumanggap ng kapayapaan, tumanggap ng isang malalim na kaligayahan.
tumanggap din tayo ng pagmamahal mula sa Diyos. Tumanggap tayo ng pagpapala. Isang pagpapala na hindi natin maipaliwanag basta alam natin. Nung tumulong tayo, nakapagbigay tayo ng blessing pero tayo ang mas malaking blessing ang tinanggap dahil sa ating pagtulong. Mga panalig, buwan ng Oktubre, magdasal ka ng rosaryo. Baka yun yung kailangan mo para mawalay takot pangamba mo. Pray the rosary. Napakasarap mag-rosaryo, kapanalig. Pero ang tunay na nagdarasal ng rosaryo, ang tunay na tumatawag sa Diyos, hindi po ito nagtatapos sa pagluhod. Hindi po ito nagtatapos sa pagsasabi ng dasal sa pamamagitan ng bibig. Bagkus ito yung nagpapatuloy sa ating pagtulong sa bawat isa. Tayo na pinagpapala ng Diyos ay nagiging daluyan ng Kanyang pagpapala para sa ating kapwa. Tayo nawa na nabe-bless sa ating pagninilay sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa pagdarasal ng rosaryo ay maging liwanag, maging blessing ng Diyos para sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na mahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtaguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan natin ni Maria sa aming mundo. Niling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid. Puntong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng, nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo man na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, ng mga obispo at ng kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nagbigayan ng kapayapaan. Peace be with you.
giliw-giliw naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Santo Rosario. O Reyna ng Pilipinas, sa iyong mapagkalingang kamay, tangan-tangan mo si Jesus na aming Panginoon, aming Hari at Tagapagligtas. Tangan-tangan mo siya upang aming sambahin at paglingkuran, upang aming mahalin at gawing sandigan ng aming kaligtasan. O aming Ina at Reyna, munti ang aming mga puso, subalit dakila ang aming pagmamahal. Hinihiling namin dalawin mo kami at sa amin manahan ng iyong anak, upang makiisa kami sa iyong piling, upang mapuspos kami ng iyong pag-ibig at patnubay, upang akayin kami sa walang hanggang piyat at magnificat sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan ng kaluwalhatian sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala kapanalig bilang pagunita sa mahal na Birhen ng Maria, Birheng Maria ng Santo Rosario, tayo po ay magkakaroon ng healing mass sa ganap na 12 ng tanghali na pangungunahan ng healing priest, Father Joey Falier, ng Kamay ni Jesus. Nanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating healing mass dito po sa Radio Veritas. Paramount Building, West Avenue Corner, EDSA. Para po sa karagdagan impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag po sa 8925-7931, local 129-131-137. Mag-text po 0917-631-4589. Hanapin po si Binibining Rene Jose at si Miss Alinahe. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pag-amutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, ang pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito, alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan. At sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestis eis, Omne declamentum mense habente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuae quae sumus, ita nos corporis, et sanguinis tuis sacra mysterio venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal ng pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao Purihin ang namang ngalan totoo. ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.